Nagising si Loris na nasa loob pa rin siya ng kotse ng boyfriend niyang si Von. Luminga siya sa paligid. Wala siyang makita kundi nagtataas ang mga puno at kabila ang talahiban. Natataranta siyang bumaba ng sasakyan. Nagulat pa sa kanya si Von na sinusubukan pa rin gawin ang sira sa unahan ng kotse. Nagising naman ang isa pa nilang kasama na natutulog sa likuran ng kotse, si Julia, ang pinsan ni Loris. Galit na galit si Loris kay Von dahil sinabi na nga ba niya na ang kotse na lang niya ang gamitin. Nagsorry ang binata at sinabing chinek naman niya ang kotse niya kanina bago sila umalis. Hindi niya alam na ititirik pa rin sila. Lumabas na rin ang sasakyan si Julia at nagsuggest na maglakad-lakad na lang muna sila. Baka sakaling may makita silang pwedeng makatulong. Isa pa, mukhang malapit na rin naman ang baryo na hinahanap nila. Kung saan posibleng mahanap nila ang daddy ni Loris na ipinagpalit sila sa yaya niyang maganda at sexy. Banta ni Loris, pag nakita talaga niya ang dad niya, kakalbuhin niya yung babae at itutulak naman niya sa kumunoy ang daddy niya. Kapag gano'n na high blood na naman si Loris, ay sina Von at Julia ang tagapagpakalma niya. Hanggang sa makarating sila sa isang baryo kung saan maraming nakasabit na mga banderitas. Nagkatinginan silang tatlo. Nagkasundo silang pumasok doon. Lahat na makakita sa kanila ay tinatapunan sila ng makahulugang tingin. Kumapit si Loris sa braso ni Von ng mahigpit at sinabing hindi niya gusto ang mukha ng mga tao ron. Mga mukha raw aswang. Natatakot siya. Sinaway naman siya ni Von dahil baka may makarinig sa sinabi niya. Si Julia naman ay nagtatanong-tanong sa mga nakakasalubong nila kung mayroon bang marunong gumawa ng sasakyan doon kung malapit na ba ron ang Barrio Pandi. Pero wala isa man ang nakapagbigay sagot sa mga tanong niya. Nagpatuloy pa sila sa paglalakad. May nadaanan silang mga nagluluto sa malalaking kawa. Napahinto ang mga ito sa mga ginagawa at napatingin sa kanila. Dahil doon ay lalong nakaramdam ng takot si Loris. Gusto na ni Loris na bumalik ng kotse dahil dumidilim na. Pero isang matandang babaeng nagpakilalang si Nana Miring ang pumikil sa kanila at nagsabing mas makakabuti kung doon na sila magpapalipas ng gabi. Dahil delikado na raw ang abutan ng dilim sa labas ng kanilang baryo. Inalok sila ng matanda na mamahinga sa tahanan nito hanggang sa pagsikat ng araw. Umayaw agad si Loris at ibinulong sa nobyo na wala siyang tiwala sa matanda. Pero sina Von at Julia ay iisa ang pasya na tatanggapin nila ang pagmamagandang loob ng matanda dahil malayo-layo rin ang lalakarin nila pabalik ng sasakyan. Mag-isa lang ang matanda sa kubo. Inalok sila ng pagkain. Gusto sana ng dalawa dahil kumakalam na ang sikmura nila. Pero si Loris, sinabi agad niya na hindi sila gutom. Pulong ni Loris sa dalawa. Huwag kakain o iinom doon dahil baka mayanggaw sila. Ilang beses na raw siyang nakapanood ng gano'n sa mga pelikula. May isang maliit na sili doon at iyon ang ipinagamit sa kanila. Ani Nana Miring sa salas na lang siya maglalatag ng banik para maging komportable sila. Inis na inis si Loris sa pasya ng dalawa. Hindi siya makatulog. Sa tingin daw niya ay baryo ng mga aswang ang napuntahan nila. Yung malalaking kawa, yung mga tingin ng mga dinaanan nila, tsakto na may masamang balak sa kanila. Baka sila pa ang maging handa ng mga yun bukas. Kaya tama lang daw na hindi sila kumain o uminom ng kahit ano ron. Napailing na lang si Loris nang makitang tulog na si Von sa kaliwa niya at si Julia sa kanan niya, dala ng sobrang pagod. Hindi na rin napigilan ni Loris ang antok. Nagulat siya nang maalimpungatan siyang wala sa tabi niya sina Von at Julia. Samantala, sina Julia at Von ay tumatakas na. Matagal na nilang niloloko si Loris. May lihim silang relasyon ni Julia. Kaya lang niya hindi mahiwalayan si Loris ay dahil sa pagkakautang ng mga magulang niya sa magulang nito. Kaya kung totoo man, napugad ng mga aswang. Ang baryong iyon tulad ng hinala ni Loris ay isang magandang pagkakataon yon para sa kanilang dalawa ni Julia. Iiwanan nila roon ang nobya. Palabas na rin sana ng kubo si Loris nang biglang magising si Nana Miring. Tinanong kung saan siya pupunta. Nanginginig na napaatras sa takot si Loris. Napahawak siya sa kwintas niyang may pendant na krus. Aniya, susundan lang niya ang mga kasama na lumabas para magpahangin. Hindi naniwala si Nana Miring. Lumihistro ang galit sa muka. Mga pasaway daw, matitigas daw ang ulo. Sa takot naman, ay biglang tumakbo na rin palabas si Loris. Hinabol siya ng matanda. Nakasalubong ng grupo ng mga kalalakihan sina Von at Julia.
Pilit silang pinababalik ng mga ito dahil delikado raw sa labas ng baryo kapag ganitong malalim na ang gabi. Lalo na ngayong gabi dahil bukas ay pista ng mga aswang. Duda ng dalawa ay ayaw lang silang paalisin dahil sila nga ang gagawing handa para sa fiesta. Sa halip na sumunod ay nagsenyasan ang dalawa na tatakbo at yun nga ang ginawa nila. Hinabol sila ng mga lalaki pero desidido talaga silang makalabas ng baryo at iwanan doon si Loris. Nang makalampas sa arko ang dalawa ay napansin nilang huminto na sa paghabol sa kanila ang mga lalaki kaya napahinto rin sila. Sarkastikong napangiti si Von. Anaya, bakit hindi rin makalabas na arko ang mga lalaki? Siguro ay bawal na rin ang mga aswang. Nagkatinginan ang mga lalaki. Anang nangunguna sa kanila na si Amil. Dahil ngayong gabi ay aktibo ang mga aswang sa katabi nilang baryo sa pangunguha ng mga biktima para sa kanilang pista. Ang baryo lang nila ang ligtas na lugar kaya hindi sila lalabas doon. Narinig iyon ni Loris. Tinawag niya ang dalawa at sinabihang bumalik. Ngunit nagmatigas sina Von at Julia. Anong binata, hindi na sila babalik. Humingi siya ng tawad kay Loris dahil si Julia raw talaga ang mahal niya. Matagal na. Sabay hawak sa kamay ni Julia. Napaiyak na lang si Loris. Ngunit gano'n na lang ang kulat niya nang mula sa madilim na bahagi sa labas ng baryo ay magsulputan ang mga nakakatakot na nilalang, ang mga aswang. Mabilis na tinangi ng mga ito sina Von at Julia at mabilis din silang naglaho sa dilim. Natulala si Loris sa mga pangyayari. Nilapitan siya ng matanda at ipinaliwanag ang nangyari. Ang baryong hinahanap daw nila Loris ay ang Baryo Pandi, ang baryo ng mga aswang na katabi lang nila. Walang nagturo sa kanila noon dahil ayaw nilang puntahan nila yon. Baka hindi sila maniwalang pugad yun ng mga aswang. Naisip ni Loris, kung sa Baryo Pandi dinala ng yaya niya ang daddy niya, malamang ay aswang ang yaya niya at naging biktima na rin ng mga ito ang daddy niya. Paliwanag pa ni Nana Mering, ang mga tao sa kanilang baryo ay hindi sanay na may nalilikaw doon na dayo, kaya ang mga tingin nila ay nagiging kaduda-duda. Ang mga niluluto sa malalaking kawa ay para sa idaraos na kasal ng dalawang magnobyo roon. Kung ang banderitas naman ay napansin nila, iyon ay dati na nakakabit at hindi na nila tinanggal. Tungkol naman sa Baryo Pandi, tuwing Bespiras ay lumalabas ang mga aswang para maghanap ng panghanda na pagsasaluhan sa pista ng mga aswang. Hindi raw nakakapasok ang aswang sa baryo nila dahil may orasyon ng mga albularyo, ang arko na nagsisilbi nilang pananggalang. Kung hindi lang daw sana sila pinagdudahan ng mga kasama ni Loris, sana ay ligtas pa rin ang mga ito. Pero para kay Loris, tama lang sa mga taksil na yon ang sinapit nila. Tulad din sila ng daddy niya na iniwan sila at sumama sa yaya niya na posibleng kalahi ng mga aswang. Humingi ng pasensya si Loris sa pagdududa niya kay Nana Mering at sa mga taga-baryo at nagpasalamat din siya sa mga ito. Nagpasalamat din siya sa mga nangyari dahil nakita niya ang tunay na kulay ng dalawang mahal niya sa buhay.